Sa pagpapatuloy, ay dito ay dumating na nga si Chu Zuan at si Chen-long sa nameless black market. Ipinaliwanag pa ni Chen-long sa ating bida na ang lugar raw na kanilang pinuntahan ngayon ay ang tinatawag na nameless black market, na buo ang pamilihan na ito nung dumating dito ang unang grupo ng mga cultivator galing sa sekta ng Tianyi, at sa kalaunan ng dahil sa kanilang pagtitipon ay nabuo nila ang ganitong pamilihan, at ang kaayusan sa palengke na ito ay pinanatili ng tatlong pinakamalalakas na cultivator na nasa antas ng foundation establishment. Habang tumingin-tingin si Chu Zuan sa palengke ay narinig niya ang isang nagbebenta na humihingi ng paumanhin sa dalawang lalaki na naghahanap ng maaring mabili ng mga blood beads. Dahil naubos na raw ang mga blood beads, ipinaliwanag pa ng tindero sa dalawa na mamayang gabi raw ay kanyang papatayin ang buong bayan, kaya bumalik na lang sila bukas para kanilang matingnan ang blood beads. Kaya iniisip na lang nitong ating bida na ang blood beads at yin corpses maging ang glowworm ay silang lahat ay mabibili dito. Sa nakita raw niya ngayon ay mukhang gagawin ng lahat ng mga cultivator para mapalakas ang kanilang mga sarili, sayang raw talaga dahil ang mga mababang sangkap na nandito ay wala ng halaga para sa kanya. Ngunit natuon ang pansin ng ating bida kay Chen-long dahil sinabi sa kanya ni Chen-long na sa palengke raw na ito ay mayroon na siyang matagal na suki, sila ay palaging bumibili sa kanya ng mga blood beads, nais raw ba ng kanyang Uncle Chu na magbenta sa kanila ng mga blood beads? Sa katanungan ni Chen-long ay nagulat siya dahil bigla na lang hinagis ng ating bida ang kanyang storage bag na naglalaman ng mga sangkap na hindi na niya magagamit, kaya kanya na lang itong ibebenta. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na ibenta raw niya ito para sa kanya at bibigyan niya siya ng 10% na komisyon kapag kanya itong may benta. Nang nakita na ni Chen-long ang laman ng storage bag na ibinigay sa kanya ng ating bida ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil nakita niya ang maraming bilang na mga blood beads, yin-find aura, low-grade spiritual artifact, mid-grade spiritual artifact, rejuvenation pills at recovery elixirs. Nang dahil sa mga nakita ni Chen-long ay hindi niya maiwasan na tumulo ang kanyang laway sa labis na pananabik, dahil sa 10% daw na komisyon na kanyang makukuha dito ay katumbas na ng halaga ng isang astronomical amount ng spirit stone. Matapos mag-isip si Chen-long ay kanyang sinabihan ang ating bida na sobrang yaman raw ng kanyang Uncle Chu, pero natatakot raw talaga siya na baka mayroong ibang mga tao na balak kunin itong mga kayamanan, ngunit makikita itong ibang mga kalalakihan sa kanilang paligid na mayroon ng masamang tingin sa kanila nang dahil sa lakas ng boses ni Chen-long. Sa hindi inaasahan ni Chen-long dahil bigla na lang lumitaw itong si Xiao Bao sa kanyang harapan at mayroong masamang ngiti sa kanya, kaya sa labis na gulat ni Chen-long ay halos mahulog na ang kanyang dalawang mga mata, inutos pa ng ating bida kay Xiao Bao na samahan raw niya ang kanyang brother Chen, at kung mayroong mga tao na maglalakas na loob na umatake sa kanya ay huwag siyang magdalawang isip na patayin sila. Ang ibang mga tao na kanina ay mayroong masamang binabalak sa ating bida at kay Chen-long ay labis silang nakaramdam ng takot nang kanilang nakita si Xiao Bao na mayroong masamang tingin sa kanila. Kaya nasabi na lang nila na kung itong nakita raw ba nila ngayon ay isang Yin Corps General, ang aura daw na pinapalabas nitong Yin Corps ay nakakatakot. Ang ibig sabihin lang nito na ang nagmamay-ari nitong Yin Corps General ay isang mataas na antas ng Foundation Establishment Cultivator. Nang nagpatuloy ng naglakad ang ating bida para tumingin-tingin sa palengke ay nangako naman sa kanya itong si Chen-long na huwag raw mag-alala sa kanya ang kanyang Uncle Chu dahil mabilis niyang tatapusin itong kanyang misyon. Makalipas ang ilang saglit habang naglalakad ang ating bida ay kanyang iniisip na ang lugar raw ba na kanyang pinuntahan ngayon ay ang tea house na nabanggit sa kanya ni Chen-long na tinitirhan ng mga tagapamahala dito sa palengke, at sana mayroon din sila ng mga bagay na kanyang kinakailangan. Nang papasok na si Chu Zuan sa loob ng tea house ay makikita naman itong isang bantay na seryoso na nakatayo sa labas ng pintuan, ngunit nang nakalapit na ang ating bida sa kanya ay nagulat siya dahil bigla na lang hinawakan ng lalaki ang kanyang balikat, na kanya siyang pinapatigil. Sinabi pa niya sa ating bida na mayroong seryosong tono na hindi raw siya dapat pumasok sa loob nang wala ang kanyang pahintulot. Dahil dito ay ipinalabas ng ating bida ang kanyang aura na nasa antas na ng Foundation Establishment, dahilan upang mabitawan ng lalaki ang kanyang pagkahawak sa ating bida na labis na nabigla sa tao na sinubukan niyang i-offend. Habang iniinda ng lalaki ang pinsala sa kanyang katawan ay humihingi naman siya ng paumanhin sa ating bida dahil hindi raw niya namalaya na ang senior ay isang mataas na antas ng Foundation Establishment, siya raw ay nakikiusap na patawarin siya ng senior. Tumugon naman sa kanya ang ating bida na mayroong seryosong tono na ayos lang raw ang lahat sa kanya, hindi raw niya siya masisisi sa kanyang ginawa, ngunit kapalit ang kanyang buhay ay dapat sabihin niya sa kanya kung nasaan ang kanyang pinuno.
Sabay nakangiti ang ating bida na kanyang inutusan ng lalaki na tawagin raw niya ang 3 tao na nasa antas ng foundation establishment dahil mayroon siyang malaking negosyo na dapat pag-usapan kasama ang 3. Sa ibinigay na utos ng ating bida ay mabilis naman na tumayo ang lalaki na kanyang pinasangayunan ang inutos ni Chu Zuan, ngunit humihingi din siya ng paumanhin dahil sa 3 yun ay isa lang sa kanila ang nandito. Mangyaring maghintay muna ang senior sa pribadong silid sa 2 palapag habang kanyang tatawagin ang tao na gusto niyang makita. Nang nasa pribadong silid na si Chu Zuan ay tahimik naman niyang hinihintay ang tao na gusto niyang kausapin, makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga ang lalaki kung nasaan ang ating bida, nakangiti pa siyang humihingi ng paumanhin kay Chu Zuan sa paghihintay niya dito ng matagal, siya raw ay si Old Han. Agad din naman ipinakilala ni Chu Zuan ang iba niyang pagkakilanlan sa lalaki, ang kanya raw pangalan ay si Hiliang. Matapos ipakilala ng ating bida ang kanyang pagkakilanlan ay tinanong naman siya ni Old Han kung ano raw ba ang pinunta dito ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip naman itong ating bida habang nakikinig kay Old Han na ang tao raw na ito ay katulad niya na gumamit ng disguise technique. At dito ay nagsalita na nga ang ating bida kung ano talaga ang kanyang totoong layunin bakit siya pumunta dito. Siya raw ba ay mayroong yin-finned soil refining formation, at tainted blood-finned nurturing formation, maging soil rebirth-finned formation. Sa mga item na tinatanong ng ating bida ay masyadong nagulat itong si Old Han nang kanyang narinig ang mga item na hinahanap nitong si Chu Zuan, kaya hindi niya mapigilan na lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha. Dahil dito ay mayroong ipinalabas na item itong si Old Han, sinabi pa niya kay Chu Zuan na ang item raw na kanyang hinahanap ay lahat halos mga matataas na demonic formation, ang 5 mga righteous sect ay ginagawa nila ang lahat para lipulin at kumpiskahin ang mga item na yun, paano na lang kaya kung itong item na lang na nasa kanyang kamay ang kanyang kunin, imbis ang mga formation na kanyang nabanggit ngayon. Nang nakita ng ating bida na ang nasa kamay ni Old Han ay isang finned nurturing formation ay sinaad niya kay Old Han na ang antas raw nitong item na nasa kanyang kamay ay isa lang mid-grade foundation establishment level, kaya sinabi niya kay Old Han na hindi raw niya ito kinakailangan. Sa sinabi ng ating bida ay napabuntong hininga na lang itong si Old Han na kanyang sinaad na matagal na daw nawala ang kanyang mga hinihiling, at maging ang mga natitirang mga remnants ng Wuji sect ay malamang maging sila ay wala ring mga formation na kanyang nabanggit. At mayroong ipinalabas si Old Han na isang manual na libro na naglalaman ng nurturing formation technique, medyo maganda raw ito, at maaari din niya itong idagdag ang manual formation bilang bonus. Kung mayroon raw talento ang ating bida sa mga formation ay baka magawa pa niyang pagsamahin ito sa ibang mga formation upang matugunan ang kanyang mga kinakailangan. Habang tinitingnan ng ating bida ang nilalaman ng manual ay sinabi niya kay Old Han na pwede na raw itong manual bilang karagdagan, sabihin lang raw sa kanya ni Old Han kung magkano ang presyo nito ay agad niyang ibibigay. Sabay hinagis ni Chu Zuan ng isang piraso ng blood beads kay Old Han na kanya siyang tinanong na kung pwede raw na ganitong blood beads ang kanyang ibabayad. Itong si Old Han naman nang kanyang nakita ang blood beads ng ating bida ay labis siyang namangha dahil masyado raw dalisay itong malaking blood beads, ilang lungsod raw ba kaya ang pinatay ng ating bida para makuha ang ganitong blood beads, ngunit nagtataka raw talaga siya dahil wala naman siyang nabalitaan na mayroong mga lungsod na nilipol kamakailan lang. Matapos mamangha si Old Han sa kalidad ng blood beads na ipinakita sa kanya ng ating bida ay nakangiti siyang nagsaad sa ating bida na kung ganito raw kataas na kalidad ang mga blood beads ay mag-aalok siya para nito ng 50 na spirit stones bawat isang piraso ng blood beads. Idinagdag pa niya na ang finned nurturing formation kasama ang illustrated guide demonic formation ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 na maliit na spirit stones, bigyan lang raw siya ng 10 na mga malalaking blood beads ay quits na silang dalawa. Sa alok ni Old Han ay agad din naman ipinalabas ng ating bida ang 10 na piraso ng mga malalaking blood beads at kanyang iniisip na mula raw na bumagsak ang Wuji sect ay mas lalong tumaas ang halaga nitong mga malalaking blood beads. Nang nasa kamay na ni Old Han ang 10 piraso ng mga malalaking blood beads ay labis siyang natuwa na kanyang sinabi sa ating bida na ayos raw ang kanilang kasunduan ngayon. Kung mayroon pa raw ibang negosyo sa hinaharap ang kanyang kaibigan ay sana sa kanya na lang siya lumapit, at marami din siyang ibang mga paninda, katulad na lang ng Yin Corpse, Go Worms, Blood Arts Pills at Demonic Talisman. Pero nagtanong lang sa kanya ang ating bida na kung mayroon raw ba siyang paninda na second-tier Go Worms. Ayon naman ni Old Han na ang kanya raw hinahanap na second-tier Go Worms ay masyadong bihira ngayon, pero mayroon siyang kakilala na maraming ganoon, kasama ang isang second-tier ngunit wala siya dito ngayon,
Kapag dumating na dito ang tao na iyon ay agad niya siyang tatawagan. Sa impormasyon na ibinigay ni Old Han ay agad ibinigay sa kanya ng ating bida ang iilang mga piraso ng mga blood beads, ito raw ang kabayaran para sa pagbibigay sa kanya ng mga impormasyon kung saan makabili ng mga item, at kunin din niya itong sound transmission jade, at kapag dumating na ang tao na yun ay durugin niya lang itong jade at malalaman na niya kung dumating na ba siya dito. Pahabol pa na sabi ng ating bida kay Old Han habang papaalis na makakatanggap raw siya ng masaganang gantimpala kapag natapos na nila ang kanilang kasunduan. Dahil dito ay masyadong natawa itong si Old Han dahil gusto raw niyang makipagnegosyo sa taong bukas palad na katulad ng ating bida. Matapos doon ay lumabas na nga ang ating tea house upang makaalis na sa lugar, habang ang lalaki na bantay kanina ay kanyang sinabihan ang ating bida na mag-ingat raw ito sa kanyang paglalakbay. Makikita naman itong si Old Han sa itaas ng palapag ng tea house na hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida. At nasabi na lang niya na ang spiritual na enerhiya ng tao na kanyang nakausap ay masyadong matibay. Kahit gumamit pa siya ng disguise technique ay wala pa rin itong kapintasan. At nakapagpapalabas din siya ng maraming mga malalaking blood beads ng sabay-sabay. Natitiyak niya na marami pa siyang nakatago, pero saan kaya niya nakuha ang ganitong kalidad na mga blood beads? Pero kalimutan na lang raw niya ang mga bagay na yon, dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang tunay na lakas. Mas mabuti pang huwag na lang siyang magpadalos-dalos at hindi din niya alam na baka mayroon pa siyang mga nakatagong mga alas para kanyang panglaban, basta makakuha lang siya ng malaking benepisyo ay ayos na sa kanya at wala na siyang pakialam kung ano ang pagkakilanlan ng tao na kanyang nakausap. Samantalang itong ating bida ay kanyang iniisip na maganda raw na kilos ang pinakita sa kanya ng lalaki na yon. Lumipat naman ang eksena sa Howtai Hotel, dito ay maririnig ang boses ng ating bida na nakabalik na siya sa zombie na mundo. Makikita itong ating bida na labis na namangha sa kanyang nalaman dahil noong nakaraan raw ay mayroon lang siyang karaniwan na talento patungkol sa mga formation. Pero matapos niyang mapatay si Hui Kung ay nakakuha siya ng libro ng Foundation Establishment Formation Essentials, kahit puno ito ng mga teorya ng Righteous Path. Ngunit itong mga formation ay sumusunod sa pangkalahatang prinsipyo, kung kanya itong isasama sa illustrated guide ng demonic formation ay tiyak na makakakuha siya ng bagong pananaw. At mas lalong nagulat ang ating bida dahil naunawaan na raw niya itong lahat, kasabay nito ay napangiti na lang itong si Chu Zuan dahil kapag kanya raw pagsamahin ang Chi Refinement Peak Grade Formation at Soul Capture ang formation maging ang Fiend Nurture ang formation, ay kahit anong mga nilalang ang mahuli nito ay mahihigop ang kanilang kaluluwa dito sa loob at ang kanilang death aura at yin energy ay magiging yin fiend energy. At narinig din niya na sa timog na bahagi ng Twin Dragon City ay mayroong ipinagbabawal na lugar para sa mga tao, dahil iyon ang paraiso para sa mga killer bee. Nasabi din niya na sobrang dami raw ng mga killer bee doon sa lugar, at sa utos ng kanilang reyna ay walang tigil nilang hinahabol ang lahat ng mga nabubuhay na mga nilalang. Magandang pagkakataon na raw ito dahil ang mga reyna ng mga killer bee ay lubhang mataas ang kakayahan na magparami, kanya raw siyang gagamitin para masubukan ang kanyang formation, at pinapanalangin din niya na magkaanak ang reyna ng maraming killer bee bago pa siya mamamatay. Lumipat naman ang eksena sa Shuanglong City, dito ay makikita na nakahanda na si Chu Zuan ng kanyang formation upang kanyang hulihin ang mga maraming killer bee na gumagala sa buong lungsod. At nang nakita ni Chu Zuan na dumating na ang mga killer bee kung saan nakahanda ang kanyang soul capture ang Fiend Nurture ang Grand Formation ay labis siyang natuwa dahil ngayon panahon na raw para kanya itong i-activate. Nang tuluyan ng inactivate ni Chu Zuan ang kanyang formation ay sabay-sabay na tumigil ang mga killer bee sa kanilang paglipad. Makikita ang buong lugar na ito ay binabalutan na ng ginawang formation ng ating bida, nang dahil sa formation ay nanginginig na lang ang buong katawan nitong isang killer bee, at kasabay nito ay bigla na lang lumabas ang kanilang mga kaluluwa sa katawan. Nang nakita ni Chu Zuan na lumabas na ang mga kaluluwa ng mga killer bee ay agad niyang inutusan ang kanyang mga alagad na kaluluwa na kanilang hulihin ang mga kaluluwa ng mga killer bee na akmang tumakas. Dahil dito ay makikita ang mga kaluluwa ng mga killer bee na kanilang nilabanan ang mga multo na kaluluwa ng ating bida para hindi sila mahuli. At itong si Chu Zuan nang kanyang nakita ang mga nagaganap ay labis siyang natuwa na kanyang iniisip na maganda raw itong mga nangyari dahil naglalaban ang mga kaluluwa ng killer bee at ang kaluluwa ng kanyang mga multo. Sa kanilang nagaganap na laban ay lumikha ito ng mabilis na ikot ng resentment ng enerhiya at lumikha ng enerhiya ng yin. Ang ibig sabihin lang nito ay makakaani siya ng malaking bilang ng yin fiend aura nang dahil sa nagaganap nilang laban.
Bumalik naman ang eksena sa Kangzuan Continent. Dito ay makikita na nakabalik na ang ating bida, habang itong si Chen-long ay tuwang-tuwa sa kanyang mga naibenta. Sinaad pa niya sa ating bida na ayon raw sa inutos sa kanya ng kanyang Uncle Chu ay naibenta na niya ang lahat ng kanyang mga inutos. Sila ay kumita ng 2,000 na mga maliliit na spirit stones. Pakiusap tingnan ito ng kanyang Uncle Chu para masuri.